Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, mga nagkakasakit sa puso at sa baga dahil sa paninigarilyo o vape, mas bumabata na ayon sa isang doktor. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag. Naupupingin dagiti matamtamaan ti sakit iti puso, atake iti puso, stroke, gapo iti epekto ti sigarilyo ken paragusar iti vape. Dito iti obserbasyon ni pulmonologist Dr. Gilvic Terso Aspiras iti Ilocos Training and Regional Medical Center. Kuna ni Dr. Aspiras nga ita panawon ket adun dagiti nakita dang agtutubo ti agususar iti vape anay ospital. Inbatad na nga dati agtawen ti sangapulo iti mga pasyente ana ospital nga agususar ti vape iti nasurok may satawon. Ilalog pa ni Dr. Aspiras asaan nga husto ti kapanunutan amay pagrup ang nataltalged ti vape ngem iti sigarilyo. Inayon ni Dr. Aspiras nga dadag iti pasyente iti Philippine General Hospital nga agtawen ti 20 may sa agingga iti agtawen ti 20 inem ti natubuan para ti respirator gapo iti paragusar iti vape. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Rani. Samantala, balita pa rin sa Ilocos. Region 1 target ang mas malaking halal market. Lokal na negosyo inihahanda para sa global competition. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Idurduron nagiti ahensya ti gobyerno ken stakeholders ti Ilocos Region ti nalawlawa apan nakipaset dagiti lokal a negosyo, mannalon, kooperatiba ken tourism establishments iti dumakdakkel a merkado ti halal. Naangay ti Region 1 Halal Technical Working Group wenno R1 Halal TWG para iti second semester meeting ken capacity development activity na iti San Fernando City, La Union at tinabunuan ti 13 kamang ti TWG ken 50 ket maysa ni kipaset baban ti suporta ti Department of Agriculture Regional Field Office 1. Napagsasaritaan ti panagrangay ti Region 1 Halal Industry Development Strategic Plan 2025-2028 dagiti gundaway ti merkado internasyonal a pagalagadan kinasagana ti panag-export ken dagiti kasapulan para iti halal nga agrikultura ken turismo. Impaganatget ni DTI Region 1 Regional Director ken R1 Halal TWG Chairperson Merly Membrere ti akam ti TWG iti panangiwanwan kadagiti lokal a negosyante nga agpabaro mangpalawa iti operasyon ken sombrek kadagiti nangato iti pategna a merkado iti domestiko ken internasyonal. Napagsasaritaan pay dagiti kasapulan iti sertifikasyon ti halal ken dagiti kasayaatan nga aramid dagiti sertipikado nga hotel ken establishmento iti serbisyo ti taraon. Kabayatan na pinarigta ni National Commission on Muslim Filipinos Regional Director for North Luzon Attorney Raihan Raha Makarimpas dagiti halal ready ken halal certified MSMEs ken farmers organizations nga ituloy dati panagdalyasat da iti halal. Impasigurado ti NCMF ken R1 Halal TWG ti agtultuloy a suporta tapno mapaduras ti halal ecosystem ti Region 1 ken mapapigsa ti abilidad da a makisalip kadagiti domestic ken international markets. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Albert mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Ikalawang Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair, pinalawak ang merkado. Kaabot sa lampas 1.5 milyong pisong kita na itala. Ang kabuuan ng balita, hihatid sa atin ni Pen Pumida mula Radyo Pilipinas Borongan. Umabot 1,550,384 pesos ang kabugusan nga sales sa katatapos lang nga Second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair nga gindumara sa Robinson, Tacloban City.
Sumalakan DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, umabot 1,014,704 pesos ang cash sales, samtang 535,680 pesos ang book sales. Nalabuan hini ang sales target nga 1.5 million o equivalentihin 103% ang target. Ha provincial breakdown nanguna ang Samar nga may 431,560 pesos, ginsundan han Eastern Samar nga may 403,310 pesos, ngan Leyte nga may 402,430 pesos. Hakabugusan 24 exhibitors tikang haunum nga probinsya ang Eastern Visayas ang pinartisipar sa trade fair. Pinakadamo ang tikang Leyte nga may 7, samtang tag-5 ang Samar ngan Eastern Samar, 2 ang Northern Samar ngan tag-2 ang Southern Leyte ngan Biliran. 5 nga coconut sector MSMEs tikang Eastern Samar ang nagpartisipar. Islands Best Foods sa Giwan, JM Gonzaga Processed Food Manufacturing Hakinapundan, RDR Handicrafts sa Giwan, Women's Association of Borongan City, ngan San Gabriel Farmers ARB Cooperative ha Borongan City. Pinaagyan trade fair, ginpapahaluag ang merkado para sa mga produkto tikang halubi ngan ginihimo nga mas damon oportunidad para sa mga negosyante ngan coconut farmers sa rehiyon, samtang ginpapakisig ang industrihan lubi ngan ang lokal nga pagnegosyo. Tikang dida syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat, Pen. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Halos 700 benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Southern Leyte nakatanggap ng sahod sa ilalim ng Cash for Work ng Department of Social Welfare and Development. Para sa kabuang ulat, narito si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Nahumana sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 8 ang payout sa local adaptation to water sanitation and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished kung Project Lawa at Binhi sa Southern Leyte. Gipahigayon ng payout gikan Agosto 17 hangtod 21 ning tuiga nga naglangkob sa mga partner beneficiaries gikan sa mga kalungsuran sa Anhawan, San Juan, Libagon, Buntok ug Limasawa. Dulan 700 ka partner beneficiaries ang nakadawat og tag 8,700 pesos matag usa human makakompleto sa 20 ka adlaw nga training ug community work ubos sa programa. Pinagi sa Project Lawa ug Binhi, gitabangan ng mga pamilya ug komunidad sa pagpangandam batok sa epekto sa climate change, ilabi na sa mga problema nga may kalabutan sa pagkaon ug supply sa tubig. Naghatag usab ang programa og temporaryong kita sa Cash for Training ug Cash for Work components. Din makadawat og ayuda ang mga benepisyaryo samtang nakakaton og bag-ong kahanas ug nakatampo sa pagpalambo sa ilang komunidad. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat, Aljon. Mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Aso na naging susi sa paghanap ng mag-asawang natabunan ng landslide sa Bukidnon, naging kampyon sa isang dog show. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Kokoy Medina mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Malampusong napahigayon ang Cagayan Dog Day Year 4 isip usa ka kalihukan sa Higalay Festival alayon sa kapistahan ni San Agustin, ang patron ng dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang dog show ang ipahigayon sa West Event Center sa Limkit kay Mall nga adunay 40 ka partisipante, diin ang mga for parents uban ang ilang mga for babies nagsulob og mga costume sa nagkadayang nasud. Nahimong kampyon ang iro nga si Miyuki uban sa ihang for parent nga si Junicio Montemayor nga taga-Upol, Misamis Oriental og nakadawat sa premium 25,000 pesos, laki, dog food ug uban pa nga gikan sa mga sponsor. Hisayran nga si Miyuki ang nitumbok sa insaktong lokasyon sa mga patayang lawas sa magtiayon nga lubong nga buhi sa nahitabong landslide sa Davao Bular Road, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon niadtong Oktubre 19 tuig 2025. Si Miyuki uban ang iyahang for parent nga si Montemayor ug ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office team sa Upol, Misamis Oriental ang nakahimo og mahinungdanong papel sa search and retrieval operation niadtong higayuna. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Kokoy mula Bukidnon. Kambyo naman tayo sa Zamboanga. Coconut Festival at Trade Fair isinagawa sa lungsod ng Dipolog sa Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Philippine Coconut Week. Para sa detalye, narito si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Yakundusi al Department of Trade and Industry o DTI Region 9 con el Coconut Festival y Trade Fair na unmal na siyudad de Dipolog sa Zamboanga del Norte como parte de celebración del Philippine Coconut Week na este año. Yaman junto na DTI Zamboanga del Norte el otras mag-ahensya del gobierno, el Department of Agriculture 9, Philippine Coconut Authority o PCA 9, y Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP para conducir al 5-dia aktibidad. Representa na trade fair en diferente mga produkto de coco, estaba na magaya partisipasyon berdor de coco, mga producer y diferente industry stakeholder na mencionó probinsya. Parte también del programa de distribución del Participatory Coconut Planting Program o PCPP Incentive Checks para na mga beneficiaryo y el Coco Cocina Cooking Demonstration. Objeto de la actividad para darle soporta con el mga sembrador de coco y diferente mga stakeholder y hacer oferta el mga oportunidad de negosyo por causa de la industria de coco. Desde aquí ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio livestream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.